NAIA may live report si Mark Zambrano. Mark. Patuloy ang pagdating sa bansa ng mga flight na lula ng mga repatriated OFWs mula sa bansang Libya. Simula alas 11 kagabi ay sunod-sunod nang lumapag ang mga flight na nag-uwi sa mga OFWs na lumikas mula sa kaguluhan sa Libya. 110 na OFW ang unang dumating kaninang 11:30 PM na agad naman sinundan ng flight PR-733 galing Bangkok na may lula na 49 repatriated OFWs. Pasado alas 5 ng umaga naman, lumapag din ang Qatar Airways flight QR-664 sa NAIA Terminal 1 na may 24 OFWs naman. Kwento ng mga OFW, maraming Pilipino pa rin daw ang patuloy na nakakaranas ng kalunus-nus na kondisyon sa Libya. Karamihan sa kanilang naipit din sa palitan ng putukan sa pagitan ng mga armadong rebelde at sundalo. Bukod dito, gutom rin daw ang kinakaharap nila. Bagamat sinuwerte ang ilan na hindi inabandona ng kanilang mga employer, ang peligrosong biyahe palabas ng bansa naman ang kanilang sinuong. Yung mga hanggat mari, tulungan nila yung mga Pilipino. Gusto hindi sila makauwi kasi ayaw payagan ng gobyerno kasi kailangan nga sila eh. Yung mga nakawalang preso, may mga time to time na pinupuntahan yung mga plat, ginagahasa yung mga kahit anong nasyon, pero kasama na sila doon kasi maraming Pilipina doon. Mga tao kasi doon, para na silang mga tulisan, lahat ng niraransak nila. Tapos makita nilang foreigner, tinukuha nila yung mga gamit. Arnold, ayon sa OWA, may darating pang isang grupo ng OFW mula sa Libya mamayang tanghali. Yan muna ang pinakauling ulat mula dito sa NAIA. Igan? Maraming salamat, Mark Zambrano, nag-ulat live mula sa NAIA. Mahigit 100 OFW mula Libya na una nang nakauwi sa bansa kagabi. Pero sa halip na mag-umapaw sa kasiyahan, pagkainis sa mga kawani ng gobyerno ang kanilang naramdaman. Nalate kasi sa pagsundo sa airport ang mga opisyal ng OWA. Pero higit dyan, hindi daw sila tinulungan ng gobyerno noong sila'y nasa Libya pa. Mabuti na lamang daw at naghanap ng paraan ang kanilang dayuhang employer para sila'y mailikas. Ngayong nasa Pilipinas na sila, pamasahe naman pauwi sa kani-kanilang probinsya ang kanilang inaalala. Tiniyak naman ng OWA na sasagutin nila ang pamasahe ng mga OFW. Bilang tulong pa rin ng ating gobyerno, makakatanggap po ng 10,000 pisong financial assistance ang bawat Pilipino umuwi galing Libya. Simula sa Lunes, maaari na rin daw nilang ipagpalit ang bitbit nilang Libyan dinar sa mga bangko o cash department ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito ang report ni John Consulta. Basag-basag na salamin at nagkasila-silang gamit. Ito ang nasaksihan ng OFW na si Sabino Cabario matapos looban ng mga rebelde ang kanilang opisina sa Nafuro, Libya. Talagang kinuha lahat ng mapapakinabangan nila. Walang talagang papalag, sir, kasi pag pumalag ka, papatayin ka eh. Kaya matutulala ka na lang pagka kung anong kukunin sa'yo, bigyan mo na lang. Lalo raw tumaas ang tensyon nang tangkay nilang kunin ang sasakyan ng kanilang Italiano manager. Inihingi sa kanya yung susi nung sasakyan, ayaw bigay, binuhusan siya ng gasolina. Tinutukan pa. Siyempre, bibigay na lang. Kaya mula sa pinagkatrabuhang oil refinery, tumulak ang mga OFW sa isang pier sa Brega, kung saan sumakay sila sa isang barko na nagdala sa kanila sa Sicily, Italy. Mula roon ay lumipad sila pabalik sa Pilipinas. Inaasahan namang nakarating na sa Tripoli, Libya ang barkong Ionian Queen para manundo pa ng mga Pilipino roon. Kakagaling lang nito sa Crete, Greece, kung saan naghatid ito ng mahigit 1,000 Pilipino na galing sa Benghazi. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, makakatanggap daw ng 10,000 pisong financial assistance ang bawat OFW na galing Libya. Pwede ito makuha sa main office o sa mga regional office ng OWA. Basta may makipakita silang passport o travel documents. Kailangan either magbarko o magplane, sinasagot din ng OWA yon hanggang sa sila ay makarating. Lalo na kung walang kumpanya na sumasagot sa ganitong gastos. Yun namang iba, ang nag-handle na ay ang kanilang recruitment agencies. At para din na rin problemahin ng mga nagbabalik bansang Pilipino, ang pagpapalit ng naiuwi nilang Libyan dinar. Inaprobahan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagbubukas ng mga currency exchange facility para mapalitan ang mga dinar sa piso simula ngayong Lunes. Ngayon man, hanggang 10,000 piso lang ang katumbas ng pwedeng papalitan. Pwedeng ipapalit ang Libyan dinar sa lumang bangko o sa cash department ng BSP sa Maynila at sa kanilang regional branches. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Sa ibang balita, may bahay ni dating AFP Comptroller Jacinto Ligot
Tumaas ang presyon sa pagharap niya sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Kaya naman hindi na siya natanong ng mga senador. Ang kapatid naman ni Mrs. Ligot na si Edgardo Yambao, maring itinanggi na ginamit umano siya ng mag-asawang Ligot para itago ang kanilang yaman. Narito ang report ni Lia Manyala. Hindi pa man nakakapagsalita sa kanyang unang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee, napaiyak na ang asawa ni dating AFP Comptroller Jacinto Ligot na si Mrs. Erlinda Ligot. Nang kuna ng blood pressure ng doktor ng Senado, hina-high blood na pala si Mrs. Ligot. Kaya naman agad siyang dinala sa clinic at kinabitan pa ng oxygen para makahinga ng maluwag. Kahit disappointed ako, wala naman ako magagawa. Ang kalusugan niya, her health is at stake here. Dahil wala na ang asawa sa sesyon, si Ligot muli ang inusisa ng mga senador. Paano raw naibenta ni Mrs. Ligot ang bahay niya sa Stanton Avenue sa Buena Park, California sa isang Erlinda Yambao na pangalan ni Mrs. Ligot noong siya'y dalaga pa? Tanong tuloy ni Senador Jinggoy Estrada. Bumili siya as an unmarried woman using the name of Erlinda Ligot at binenta rin sa sarili niya, unmarried woman, Erlinda Yambao naman. Iisang tao lang ho ang gumawa niyan. Siya rin. Are you aware of this? Again, Your Honor, with due respect, I invoke my right against self-incrimination. Dahil walang napiga kay Ligot, ipapatawag na lang daw ulit sa susunod na hearing ang kanyang asawa. Pero hiling ng dating AFP Comptroller, Kung yung condition niya, sabihin ng doktor na okay siya, wala pong rason na kagaya ngayong araw na ito. Naintindihan po namin. Kahit ayaw niya, pinakiusapan kung mag-attend dito. Okay. Kasi sa health reason, no? hindi tulad ni Mrs. Ligot na usisa sa unang pagkakataon ng Senado ang kapatid niyang si Edgardo Yambao. Tanong ni Senador Franklin Drilon, paano nakapagdeposito si Yambao ng 255 million pesos sa iba't ibang bangko mula 2001 hanggang 2005, gayong wala siyang naideklarang kita sa Bureau of Internal Revenue? I cannot confirm or I will never admit na nagkaroon po ako ng ganyang kalalaking accounts. Hinala tuloy ni Drilon, ginamit si Yambao para maitago ang mga nakulimbat umanong salapi ng bayaw na si Ligot noong comptroller pa ito ng AFP. Otherwise, Mr. Yambao, the conclusion is that you're a dummy. Ipagpatawad niyo po, Mr. Senator, kung sasabihin ko sa inyong, I will never admit that I am a dummy. I will never be used as a dummy. Dahil tingin ng mga senador na nagsisinungaling si Yambao, pinakakasuhan siya ng tax evasion sa BIR. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Exclusive, lalaki na tagpang patay sa loob ng tinutuluyan niyang bahay sa Makati. Sa India, 34 na panauhin sa isang kasalan patay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang truck. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Is your house safe? You may not know it, but right this